Welcome sa Madami Akong Kuda Season 2 kung saan kami ang magkaibigan, maraming opinyon kahit di tinatanong. So, mga kakuda, nandito tayo ngayon sa Alvista Hotel. Wow! O diba, iba ang setup natin ngayon mga kakuda. Yes, kaya naka-bathroom. Correct, nakaluluwag-luwag na tayo sa Naka-LL buhay. tayo. Minsan. Bakit tayo nandito? Kasi naimbitahan actually ako na mag-guest speaker sa kanilang training, parang corporate training ng mga Alvista sales and marketing team. So I'd like to give a shout out to Mary Rose Lumibaw. Siya yung nag-invite sa akin. Hi, Miss Mary Rose. Hi, Maraming Mary Rose. salamat. Thank you. And thank you for wonderful accommodations here in Alvista Hotel. Correct. At kung kailangan nyo ng mga speaker sa mga corporate event, pwede kami dyan. Yes, invite nyo lang kami ni Cheryl. Correct. Message lang kayo sa Madami Akong Kuda Facebook page. Dahil magpapasko na. Dahil magpapasko Uy, na. malapit na magpasko, guys. So alam mo Saraya, ito yung perfect time na i-record natin ng topic natin today. Kasi every year, pag papalapit na ang Pasko, dalawang emosyon lang ang nararamdaman ng mga tao. 'Di ba? Merong, ano bang mga emosyon nilang nararamdaman pag Pasko? Siyempre, excited. Masaya, excited. Ano yung pangalawa? Tapos, bukod sa excited, merong gusto lang manahimik. Oo, Diba? dahil pressured. Pressured ang nararamdaman. Yung iba tahimik dahil nape-pressure. Bakit kaya? Hindi dahil sa Pasko, pero sa mangyayari. Yung iba nilook forward to Oo. get together with their families and loved ones on Christmas. Mm-mm. But there are actually a lot of people that dread this get together with families. Parang papalapit pa lang yung Pasko, parang Nape-pressure. nasusuka na sila, ayaw na nilang pumunta. Oo, nakakalungkot yung imbes na they feel joyful and excited. They feel pressure. Pressure sa pera. Pressure sagutin lahat ng handa dahil siya yung OFW, siya yung Grabe. breadwinner, di ba? And pressure magpatawad kahit hindi pa handa for the sake of Pasko naman. Oo, yun yung laging linyahan ng mga pamilya Pilipino na Pasko naman, patawarin mo na. And for today's episode, yan ang pag-uusapan natin. Ang 3 toxic Filipino Christmas traditions na ginagawa pa rin hanggang ngayon. Una, kung breadwinner ka, automatic ikaw ang Christmas sponsor. Sponsor mo lahat ng handa, pamasko ng mga Ay, pamangkin, mga pamangkin. inaanak, at damay na rin ng kapitbahay. Oo nga. Paraffol. Oo, kasi ikaw yung, sa mata nila, ikaw yung nakakaluwag-luwag at kaya mo naman. Naka-LL ka na kasi. Correct. Pangalawang topic ay abuse na tungkol sa abuse na tinatakpan tuwing Pasko na kung ikaw ay isang victim ng any form of abuse, physical, sexual, or financial abuse, kailangan mo munang kalimutan yon dahil Pasko naman. Diba? Kumbaga, forgive muna dahil Pasko na kahit di ka pa ready at hindi ka pa handa magpatawad. Correct. Pamilya mo kasi yan eh. Pamilya pa rin yan. At konektado yan sa number 3. Force forgiveness without accountability. Yung parang, yung family mo, pumunta ka na sa celebration natin. Pasko naman, patawarin mo na. Pag-uusapan natin yung in-depth mamaya, yung tatlong Yan. topic na yan. Triggering to, pero necessary. So for me, actually, this is really triggering because it's really close to home. It hits close to home. Bakit? Alin ba naranasan ko to. naranasan mo? Ay, Yung number 3. ay! Ano ba yung number 3? Yung yung ano, force forgiveness. Force Ayan. forgiveness without accountability. Tsaka yun nga, parang Pasko naman. So, kailangan magkita-kita kahit di ka pa handa. So, itong episode na to is kind of triggering, pero necessary, and hindi to para manira, pero para makalaya. Correct. Kumbaga, yung matagal na nating tinitiis, pag-usapan natin. So, And for sure, hindi lang si Saraya ang nakaka-experience ng force forgiveness. One of the 3 topics na pag-uusapan natin. Kundi I'm sure mga kakuda, marami sa inyo ang tatahi-tahimik lang dyan, pero kinakabahan na sa Pasko dahil kailangan nyo ng harapin ng mga taong nanakit sa inyo. So, simulan natin sa topic na breadwinner. Simulan natin sa breadwinner. Sa Filipino culture kasi, once ikaw ang may trabaho or ikaw yung kumikita ng dollars or pounds, ikaw ang automatic na Santa Claus ng pamilya. Tara, Anong hindi pa masasabi Santa mo Claus. doon? Totoo yan. Tapos pinagko-costume ka pa ng Santa kung mataba ka. May mga kilala akong ganun. Totoo ba yun? Lalo na ko yung mga foreigner na medyo malaki yung Santa. Pinagko-costume pa ng Santa. Grabe naman yan. Tapos yun nga parang ang masakit doon. Dahil siya yung breadwinner. Hindi man lang siya tinatanong kung okay pa siya, kung pagod na ba siya, kung may pinagdadaanan ba siya. Basta matik yan. Pagka may pera ka, sagot mo. 'Di ba? Ikaw na lahat. Wow, parang may invisible checklist pala na parang may trabaho ka. Check. May pera ka.
Check, parang ganun. Ibig sabihin, ikaw na ang bumili ng hamon, pansit, macaroni salad, lahat na nang pwedeng ihanda, sagot mo na. At hindi uubra yung 500 pesos lang na Noche Buena. Ay, oo. Kailangan mga 5,000 and above. At maglabas ka ng panglechon, pangmalakasan. Dahil ikaw kasi yung kumikita. Oo. Iba pa dyan yung yung paputok pag bagong taon. Kailangan Grabe bumili ka din. naman. Mahal na paputok. At pag sinabi mo namang hindi ko kaya this year or may mga binabayaran pa ako, ano naman yung mga sagot sa'yo? Nagbago ka na. Dati di ka naman ganyan. Or ngayon lang naman, Pasko, minsan lang Pasko. May pa guilt trip pang ganun. Once a year lang daw ang Pasko. Emotional blackmail ang laro pala ng mga kapamilya natin. Hindi yun lambing it's form of manipulation, di ba? Tsaka maraming breadwinner na hindi naman maluho. Pero pag ito na yung sinasabi sa kanila, nagigilty sila. So, they carry this emotional weight. So, they, instead of being excited for Christmas, parang dinedread na nila yung Christmas. Ayaw na magpakita. Hindi na sila na-excite umuwi, ganun. Uubusin kasi sila eh. Kasi tayo mga Pilipino, tinuruan tayong mahalin ang pamilya natin by sacrificing ourselves. So, pag nagsakripisyo ka, hanggang sa maubos ka, pagmamahal yun. Automatic, ibig sabihin nun, mahal mo yung pamilya mo. Pero hindi dapat sukatan ng pagmamahal yung kung magkano yung kaya mong bigay sa handaan. Kasi parang nangyayari ginagamit mo lang yung tao or mahal mo lang siya dahil may ambag siya. Diba? O tsaka, ikaw yung inaabangan nila magpasko. Mm-mm. Diba? Ikaw yung inaabangan nila. At hindi rin sukatan ng pagkatao or ng pagmamahal mo sa pamilya mo kung hanggang saan yung kaya mong ibigay. Kung, for example, for this year, kaya mo ba maglabas ng pera or hindi? Tapos, mahal ka ba nila o hindi? Parang ganun kasi minsan yung nakikita ko din. Una sa mga breadwinner, sana matuto kayo mag-set ng boundaries. Pwede namang hanggang dito lang budget ko, mag-contribute kayo. Kung gusto nyo ng mas bonggang handa, kung gusto nyo na lechon, eto yung maya-ambag ko. So kayo, ano yung pwede nyo i-ambag? Pwedeng ganun. Or pwedeng sabihin mo, si ganito naman, kumbaga in advance, pwedeng planuhin nyo na Oo. mag-potluck or si ganito naman this year. You can be vocal about it. And para naman dun sa mga nag-e-expect sa mga breadwinner, sana tigilan na po natin yun. Mahiya naman kayo, no? Kawawa naman yung tao. Tigilan na natin yung ganyang kultura na ina-expect natin yung mga breadwinner na gumastos ng sobra pag Pasko. Okay lang naman yung within the budget, pero yung sobra-sobra na pati mga regalo, kailangan bongga. Oo. Diba? Tsaka, isama mo na dyan yung mga ninong at ninang din, di ba? Parang para sa akin, mga kakuda, or in my opinion, kung ano lang yung kayang ibigay ng taong yun, maging grateful na lang tayo. Kasi, parang, karapatan niya yun kung saan niya gagamitin yung pera niya. Malay niyo, nag-iipon pala siya. Hindi niyo alam. Or malay niyo, may sakit pala siya. Hindi niya sinasabi sa inyo dahil Pasko, ayaw niya makasira ng vibe sa Dami Pasko. tuloy nagtatago sa mga inaanak. Tsaka hindi naman yun yung real purpose ng ninong at ninang na para hingan ng pera pag Pasko. Oo, lalo na yung pag ninong at ninang medyo nakaluwag-luwag, yun, parang maraming ang pera, parang automatic, kailangan naaalala nyo na siya pag Pasko. Hindi Kaya ganun. nga. Ang totoong purpose ng ninong at ninang ay para merong gabay yung mga anak mo bukod sa magulang na mapagkakatiwalaan. At in the event na mawala yung magulang, yung ninong at ninang ang tatayo na second parents or guardians ng bata. Yun talaga yung original purpose. Hindi yung pag Pasko, manghingi ng aginaldo, di ba? Kaya mga kakuda, kung kayo ay breadwinner na tinatrato ng ganyan ng inyong mga kapamilya, mag-isip-isip na po kayo kasi hindi naman pagmamahal yung puro sakripisyo na lang. Deserve nyo rin naman na magtira para sa sarili nyo ngayong Pasko. Bilhin nyo na yung mga gusto nyong bilhin. Oo. Diba? And For yourself pala. pag Pasko, mas mag-focus tayo sa samahan ng pamilya, meaning, what are you grateful for dito sa breadwinner na to? Paramdam nyo dun sa breadwinner na yun na you're grateful for them sa buong taon na nag-provide sila for you. Yun na yung more than the physical or material gifts. I think pwede nyong gawin na bagong tradition pag Pasko, yung magbibigay kayo ng messages sa isa't isa ng appreciation. Oo. Tapos, yung magbabanding kayo, pwedeng magkantahan kayo ng mga favorite songs nyo or magkwentuhan kayo ng favorite memories nyo ng mga bata pa kayo. Correct. Yun yung mga priceless sa mga breadwinner na pagod eh. Yung ma-feel nila na they are valued more than their financial contributions in the family. Tama. At kailangan nilang maramdaman yun dahil magandang kapalit yun sa mga sakripisyo nila. Yes. Diba? Oo. So, yung next naman naming pag-uusapan ay Naku, tungkol eto mabigat-bigat ito to. na yung mabigat. Hingang malalim. Kumapit ka. Ito na. Inhale, exhale. Ito naman, ang next nating pag-uusapan na toxic tradition every Christmas sa pamilyang Pilipino ay yung abuse na Pinagtatakpan. pinagtatakpan Kung merong dahil Pasko. kunyari may naka-experience ng abuse from a family member
pagtatakpan dahil Pasko. So, walang sisira ng mood. Oo. Bati-bati muna tayo dahil Pasko. Oh, kalimutan muna natin ang mga sama ng loob dahil Mm-mm. Pasko. Or wala munang mag-aaway-away or wala munang ilangan, ganun. Or walang magsasalita tungkol sa nangyari. Mm-mm. So kahit may abuse, whether it's emotional, verbal, physical, diba, or sexual, parang given pag Pasko, tahimik muna lahat. Ceasefire, bati-bati. Ganun ba yun? Diba? O ceasefire daw. Ganun ba kadaling is turn off yung sama ng loob? Yun na nga, parang akala mo naman may pause button yung trauma at sama ng loob, diba? Oo, hindi mo yun mapipigilan eh. Kasi pag nakita mo yung tao sa family gathering na nag-cause ng trauma mo, hindi mo siya mapipigilan. Hindi mo kayang i-switch off yung trauma. Kasi diba parang yun nga, dahil Pasko, ayaw mapahiya, pamilya pa rin Pamilya yan. mo pa rin yan. Mm-mm. Diba? Tanong natin, sino bang pinoprotektahan pag nanahimik lang yung in-abuse pag Pasko? No, hindi yung bata, hindi yung abused person, hindi yung survivor. Kadalasan yung pinoprotektahan yung abuser, yung nanakit. And ang bigat ng emotional load na dala ng na-abuse, lalo na kung bata yan. Kasi yung bang ina-anticipate niya magkikita sila sa family gathering sa Pasko, imbis na ma-excite siya sa Pasko, nagkakaroon ng parang remembrance yung body ng trauma. So nagkakaroon ng parang sinasabi Kinakabahan na, na. oo, kaba or freeze response. Na yan na yung sumasakit na yung tiyan, or hindi na siya mapakali, nagkaka-anxiety na, bumabalik sa body niya yung memory ng abuse. Tapos yung iba talagang hindi na nakakatulog. Tapos nawawala na yung excitement ng Christmas kasi pinilit siya to Oo, bati-bati see muna. face-to-face the abuser. And more than that, magbati-bati pa na hindi ka handa, diba? Mahirap yun mga kakuda. Kaya kung kayo ay victim or nakakaranas ng any type of abuse sa inyong pamilya at ngayong Pasko ay pinipilit kayong magpakita or makihalubilo dun sa mga tormentor ninyo, pwede kayong tumanggi. Valid yun. Hindi nyo kailangan pwersahin yung sarili ninyo, magpakita at lunukin yung moment na yun or tiisin yung pagkakataon na yun na maramdaman ulit yung sakit na naranasan ninyo dahil lang Pasko, dahil lang pamilya mo yan, or dahil lang bawal may mapahiya sa family reunion. Mm-mm. So kung ayaw nyo magpakita dahil kayo ay natitrigger, okay lang yun. Gawin nyo kung ano yung ikakatahimik ng inyong sarili. Or kung ayaw mo umattend, valid yun. Hindi ka dapat magpa-guilty sa mga mangungulit sa'yo. Huwag mo isiping bastos ka, huwag mo isiping Yun. wala kang respeto. Ang ginagawa mo lang, pinaprotektahan mo yung sarili mo. Kasi iba yung effect ng trauma sa katawan. And seeing the abuser nang hindi ka pa handa is really not healthy kasi ibabalik niya lahat yung memory ng body about the trauma. Tapos pwede ka magka-mental health issues. So huwag mo siyang isipin na bastos ka or wala kang respect. Don't let them make you believe that. Isipin mo lang, I'm protecting myself. Oo. At hindi kabastusan ang unahin ng sarili. At ito naman, another toxic tradition ng Filipino families pag Pasko ay ang forced forgiveness with no accountability. Ouch. So ito na, di ba? Ito na yung triggering for me din. Bakit? Bakit siya Nararanasan triggering ko to. sa'yo? Kasi ito yung tipong yung wala man lang sorry, walang pagbabago. Pero parang forced ka na, ikaw yung mag-move on. Ikaw yung forced na patawarin mo na para alam mo na, magkita-kita ng Pasko kompleto para wala nang samaan ng loob. So, di siya sincere kasi nga pilit dahil lang Pasko. Baga hindi ka pa ready. Oo. Sabihan ka na, ikaw na lang yung magpatawad. Ganyan. Pasko naman. Pamilya mo yan. Para tahimik na. Di ba? Wow. Pero linawin natin, forgiveness kasi, hindi yan kailanman obligasyon. Alam ko nasa Bible yan. Pero hindi sinabing magpatawad ka kaagad kahit di ka pa handa. Diba? Hindi siya obligasyon na kailangan agad-agad mong gawin. At lalong-lalong, hindi siya dapat pinipilit sa tao. Kasi yung taong yun, siya lang makakapagsabi kung kailan na siya handa magpatawad. Oo, tama. Hindi siya required Hindi required ang reconciliation pag Pasko. Sino ba nagbigay na rule na yan? Diba? Nakasulat ba yan sa sa Ten Commandments? Ewan ko ba? Sino nagpauso na kailangan pag Pasko No, pero yun nga, Ideal siya, pero hindi siya healthy. kung hindi ka pa ready magpatawad, gaya ni Saraya na nararanasan yung ganun, hindi mo kailangan pilitin. Kasi hindi siya requirement. Hindi requirement na mag-reconcile kayo sa araw ng Pasko. Lalo-lalo na kung hindi ka handa. Kung handa ka magpatawad ng Pasko, kunyari, before Christmas, before December 25th, na-condition mo na yung sarili mo na okay na ako, kaya ko nang i-let go. Then, go! Magpatawad ka, hindi namin kayo pipigilan. Pero kung hindi pa kayo ready, hindi kayo required magpatawad. Okay, obliged. So, you only do that if and only if handa ka na. But otherwise, kung hindi, it will just be an awkward gathering between you and the people. So, mga ilang oras ka makikipagplastikan. Oo, sobrang awkward ganun. nun. Sobrang nakaka-drain yun. And that Christmas won't be
enjoyable for anyone, Oo. 'di ba? Kasi pinilit ka lang eh. And Oo. hindi mo siya ginagawa out of yung gustuhan ng puso mo magpatawad. Hindi ko naman sinasabing wag magpatawad. It's just that wag pilitin pag di pa handa. Buti Kasi- yan, nililinaw mo kasi maraming nag-out of context lagi sa Oo, sasabihin na mga naman, sinasabi mo. ay, so mali yung mali yung magpatawad. Sinasabi mo ba dapat hindi magpatawad? Hindi. Ang sinasabi ko, wag niyong pilitin kung hindi pa handa. Minsan yung mga listening comprehension ng iba, lumilipad. No? Listening and reading comprehension. 'Di ba? At hindi porket nagpatawad ka na, ito isang halimbawa mga kakuda, hindi porket nagpatawad ka na, or ready ka na magpatawad, ay required ka nang bumalik sa pamilyang iniiwasan mo. 'Di ba? Mm-mm. Hindi required na bumalik ka, hindi porket Pasko, automatic healed ka na. Wala nang sakit. Burado na lahat ng atraso nila sa'yo. Hindi required yon mga kakuda. Kasi kung meron pa rin kayo nararamdamang hindi maganda or nandun pa rin yung sakit na mga ginawa nila sa'yo, bakit ka nga naman babalik? Oo, tsaka hindi naman season na lang healing na, pag December 25, healed na ako. May schedule? Diba? May schedule ba yung healing? Hindi ganun yun. Hindi porket December 25 or Christmas matik healed ka na dapat. Grabe. Hindi kasi pinipilit ang healing diba? Parang sugat yan na hindi mo alam kailan siya maghihilom. Basta hihintayin mo lang, maging patient ka lang. Hayaan mo lang siya to naturally heal on its own without forcing it or being impatient about it. Kung it takes 3 Christmases, 4, 5, 10 years, hindi natin alam Depende sa gravity, depende sa ano yung naranasan ng tao. But huwag na nating husgahan yung mga tao na hindi pa handa at ayaw. Kasi hindi rin nila kontrolado kung kailan. Kung kailan sila magiging okay. Of course, ideally, we can only hope na families will be complete and together. Kasi yung Pasko, yun na lang yung time minsan na lahat nag-e-effort. Lalo na yung mga may adult kids na may kanya-kanya ng buhay. Naiintindihan namin ni She na yun na lang yung time na kompleto yung pamilya. So sana magkapatawaran, sana pero mas importante pa rin talaga yung mental health condition ng mga tao involved kesa sa kompleto yung pamilya pag Pasko. Kasi marami pa pong Pasko ang dadaan. Pero yung masira mo, madamage mo yung mental health ng isang tao because pinilit mo siya. And then pagdating niya doon, nadagdagan pa yung bad memories niya dahil may awkwardness, may animosity pa rin. Hindi mo na mababalik yun 'di ba? So just allow people if they don't want to see each other. Kesa sa pag nandoon may silent war or nagbabangayan. Oo, parang physically, kompleto nga kayo. Kunyari, marami kayong magkakapatid. Physically, nandun kayo lahat, perfect attendance. Pero after naman kumain ng lunch or Noche Buena, bangayan na. What's the point, di ba? Yeah. And kunyari, napilit mo ngang magpatawad, mag-sorry, let's say, o pagdating doon, nagpatawad yung person involved. Pero the other people, hindi pa rin okay. Okay ba yung ganun? Oo, kung kunyari, ikaw nagpatawad ka na, nagbago ka na, pero sila, hindi pa rin nagbabago, ni hindi man lang in-acknowledge yung maling ginawa nila laban sa'yo. Anong point nun? Ang tawag na doon, self-abandonment. Kasi parang ginagawa mo na lang yun to please other people kahit di ka pa handa para na mag-comply sa sinasabi nilang, dapat kompleto pag Pasko. Ano yung kapalit? Inabandon na mo yung sarili mong peace of mind. Oo. So parang binitray mo yung sarili mo na hindi gagawin ko to kahit di pa ako handa, kahit masakit. Self-abandonment ang tawag doon. So you fail to protect yourself pag ganun. Correct. Okay, so bago tayo magtapos, meron kaming gustong iwan para sa inyo mga kakuda. Yes, so reminder lang, pag Pasko, kung breadwinner ka, may karapatan ka to set limits sa ibibigay mo pag Pasko. At kung ikaw naman ay survivor ng abuse or victim of abuse, may karapatan kang pumili kung saan mo gustong pumunta at kung sino ang gusto mong makita. At kung hindi ka pa handang magpatawad, hindi ka masamang tao. Ang Pasko kasi pwedeng tahimik lang, pwedeng mag-isa ka lang, pero very peaceful sa pakiramdam. Pwedeng ikaw lang mag-isa. Okay lang yun, at least peaceful ka kaysa sa marami nga surrounded ka by family. Pero again, may animosity, di ba? Pinaka masaya or masarap na Christmas gift pa rin talaga in my experience is peace of mind, kapayapaan sa sarili. Kasi I've experienced celebrating Christmas alone by myself, just with my cat. At first, may kasi yan parang may stigma na, ay kawawa naman mag-isa. Kawawa ka naman, Pero wala alam ba mo- nagmamahal sa'yo? Yeah, pero alam mo, when I experienced it, sabi ko, what a blessing to actually experience this. Kasi, not a lot of people will get that experience kasi maraming ang takot mag-isa. Pero when you're forced to be alone, dun ka napapa-reflect na, it's just another day. And at least I have peace of mind today. And I'm glad na hindi ko pinilit sarili ko. So sabi ko, parang yung day na yun ng Pasko na usually distracted ka with gifts, distracted ka sa paghanda, distracted ka sa Sa ingay. ingay, and then yung distracted ka sa mga iniiwasan mong tao na nakaka-awkward. That day that I spent Christmas alone was one of the most memorable and meaningful. Kasi again, you'll never get that chance
to spend Christmas alone. And it's not negative if you see it in another way. Like, mas napareflect tuloy ako sa anong meaning talaga ng Pasko for me. Kasi Correct. mag-isa lang ako. Anong meaning ng araw na to? Anong meaning ng ni Jesus Christ sa buhay ko dahil we're commemorating His birthday. Yeah. Then, napareflect ako sa mga things that I'm grateful for. Instead of being, sad and self-pity na, I'm so kawawa, mag-isa lang ako ng Pasko. Oo. Parang naging grateful pa ako na ang dami palang nangyari ngayong taon na nag-grow ako, and itong celebration ko by myself is proof that I enjoy my own company. I've grown to the point that I don't need any attachments or dependency on other people to feel happy. Correct. Kumbaga, I'm just happy also by myself as long as it means my peace of mind. I won't force myself to be with anyone or a certain group, even if it's my own family, just to say na hindi ako mag-isa sa Pasko. I will never do that to myself again. Again, physically, kumpleto nga kayo, pero wala namang peace of mind. And Yeah. napaka-special ng kapanganakan ni Jesus Christ Mm-mm. para sirain lang ng mga toxic sa paligid. So, the best gift that you can give to yourself Peace. is peace. Di ba yun naman Jesus Christ is the Prince of Peace. So, celebrating that peace by yourself, even if masakit at first na isipin mong mag-isa or malayo ka sa family, but being able to finally give myself that peace and choosing not to abandon myself kahit mahirap, kahit na hindi ako sanay mag-isa, is the best, really best gift I can give to myself na, this is what God wants siguro na peaceful ako, diba? Imbes na nagpapaka-plastic ka. Correct. At mga kakuda, kung pinipili niyo mag-isa ngayong Pasko for your peace of mind, hindi kayo kawawa. You are Yes. very brave because you are choosing the most special gift, which is peace. Yes, and actually gusto ko lang i-share din na parang I'm blessed this year na sakto may friends ako who invited me to celebrate Christmas Eve with them. Wow. So I'm not gonna be alone. And for me kasi, family can mean a lot of things. Hindi lang naman yun family Ay, mo na totoo yan. blood related. So these friends of mine have become like family to me. Kahit matagal kami hindi nagkikita-kita. And they're very sensitive enough to extend an invitation. And enjoy kami magkakasama eh. Minsan kung sino No pa yung hindi mo judgment. kadugo eh. Totoo. Doon mo mafe-feel yung totoong sense of family. Sila pa yung mas naging family sa akin. Mas na-feel kong safe ako. Mas na-feel kong I can trust them. And that is for me a celebration of the kind of feeling that I want to choose to have on Christmas Day is peace, happiness, joy, and choosing who to be with is such a gift. Na you're not concerned about what other people think or how other people judge you if I choose to be with certain people on Christmas and not with certain people on Christmas. Correct. And having the power to choose is already a gift. Not bound by tradition, expectation, toxic culture, di ba? Oo. This is what our podcast is all about. We want to support people who want to break free from toxic culture in the Philippines, generational cycles, di ba, na out of hiya or utang na loob. So, I'm sharing this, again, hindi para manira. I'm sharing this para malaman yung hindi kayo nag-iisa. And it can be done. You can be alone but not lonely. And you can spend Christmas with family that you choose. Or friends even. And Hindi places you required. choose, And di ba? places you choose, people you choose. Gawin yung meaningful kasi we only have ilang Christmases in our lives. Sisirain pa ba natin? Diba? Oo. Hindi mo masasabi kasi, di ba, life is short. Choose peace. So, pwede ka rin mamili ng lugar kung saan mo gusto Christmas gaya dito sa Taal Vista, di ba? Yes, pwede kayo Pwede magpasko kayong dito. mag-staycation, mag-isa kung bet nyo. Kung pwede lang namin pakita sa inyo yung view. Siguro pag in-edit natin to, i-layover natin yung view namin dito sa room. Ay, oo, grabe. So, grabe, ang Super ganda ng special. room ng suite na to because when you see the balcony, ang lapit niya sa Taal Oo, Volcano. parang abot kami namin yung vulkan. Pero behave lang siya ha. Wag wag lang siyang mag-aalbuto. mag-aalbuto. And it's so peaceful and it's so clean, it's so relaxing. So, guys, I really encourage you mag-book kayo ng staycation nyo dito. Yes. Holidays, sa New Year siguro ang ganda rin ng mga fireworks dito. Oo. Parang tama. nauuso na rin ngayon yung hindi sa bahay nagse-celebrate. Parang they book a staycation. Oy, na-experience ko yan. Sobrang iba yung feeling. Na parang maiba naman yung scenario. Parang feeling mo nakaka-relax kasi hindi ka required maglinis ng bahay. Diba? Parang Ma-pressure na pagdating mo doon, ano. malinis na, maganda na, Oo. maayos na. Enjoy ka na lang with your family, tas order ng food or magbaon, di ba? Ay. So, kanya-kanyang ano lang yan, way to celebrate. Kanya-kanyang Importante, kung saan ka peaceful, kung saan ka happy, at hindi ka pilit. At yan, mga kuda, ang ating Christmas episode ngayong Yes. taon. Merry Christmas. Sana nakarelate kayo at Merry Christmas sa inyong lahat. At sana piliin nyo ang peace. At sana rin marami pa tayong episode na pagsasamahan next year. Yes, diba? malamang ito na yung last episode namin for 2025. Maraming salamat. Correct. Sa lahat ng sumuporta, sumabaybay, nag-follow, nag-comment, nag-engage. Lalo na yung mga reels namin sa TikTok na umabot ng daan-daan libong Grabe. views at libo-libong comments. Hindi namin yun na-expect yun. Thank kasi you so much. we just launched this podcast this year and we weren't
not expecting the overwhelming support and responses from you guys. So kung may gusto pa kayo mga topics na i-discuss namin, we'll be launching season 3. Abangan nyo yan next year. Next year na. Secret In a muna few kung months. kailan. Oo, in a few months. So abangan nyo yan next year, 2026. Mas pasabog. Pero thank you din, She, for Thank you also, my sis. for being my co-host. I had fun doing this. Ako din, no? Diyos ko, grabe. Grabe. I can't imagine doing it with anyone else. Aww. Arte. Arty yarn. Magkakampasan na kami ng unan Grabe dito. naman, mag-pillow Ang fight. kasi ng unan dito sa Talvis na eh. oo nga. And yun, Diba? sana magsama-sama pa tayo with our kakuda. Kung na-enjoy nyo yung ano namin, share nyo para masuportahan kami and para mas makagawa pa kami ng mas maraming episode na mga gusto nyo ikuda namin sa buhay. Ayan, maraming salamat mga kakuda. At kung nakarelate kayo sa episode na ito, feel free to share or forward it to your Or friends. comment sa mga Facebook posts, Correct. TikTok Reels, IG. YouTube. Oo, nasa Spotify din kami. And again, this has been Saraya And share for it. Madami Akong Kuda Season Season 2. 2. Merry Christmas! Merry Christmas mga kakuda. We love you all. Bye! Bye!